Mainit ang sikat ng araw na sumilip sa lumang kurtina ng maliit na inuupahang kwarto ni Clara. Ang kawayang dingding ay halos butas-butas na, kaya't madaling nakapasok ang liwanag. Sa tabi ng maliit na kama, mahimbing na natutulog si Liana, ang kanyang 6 na taong gulang na anak. Tahimik na humihilik ang bata, yakap-yakap ang kanyang luma ngunit malinis na manika. Napangiti si Clara at bago pa man sumiklab ang init ng araw, ay nagsimulang kumilos upang makapaghanda para sa trabaho. "Anak, gising na! Baka mahuli na naman si Mama sa kafe!" Malambing na bulong ni Clara. Dahan-dahan niyang hinaplos ang pisngi ni Liana. Nagunat ang bata at dumilat ang mga mata. "Ma, pwede bang wag na lang ako pumasok sa school ngayon? Ang sakit pa ng tiyan ko kahapon." Nagsimangot si Liana. Napabuntong hininga si Clara. "Anak, kailangan mong pumasok. Hindi pwedeng palaging absent. Baka magalit si Teacher Mila. At sayang din ang tuition na binabayaran natin." Hindi na sumagot ang bata at bumangon na rin. Habang nagbibihis, nakatingin lamang si Clara. Pinagmamasdan ang anak na tila mas nagiging kahawig ng kanyang ama habang lumalaki. Ngunit pilit niyang inaalis ang alaala ng lalaking iyon. Isang anino na matagal nang lumisan at iniwan silang mag-ina sa hirap ng buhay. Matapos ihanda ang simpleng almusal, tinapay at kape para sa kanya at gatas na may kaunting biskwit para kay Liana, mabilis nilang tinapos ang pagkain. Isinukbit ni Clara ang maliit na bag na puno ng gamit sa trabaho, pamalit na uniforme, apron at maliit na panyo. Ang anak naman ay may daladalang lumang backpack, puno ng notebooks at ilang crayons. Paglabas nila ng bahay, sinalubong sila ng maingay na kalye, mga tindero ng gulay, tricycle na nag-uunahan sa sakay, at mga batang naglalaro sa bilid. "Ma, ang gulo dito. Sana may bahay din tayong katulad ng kay Ate Monique, yung may gate at may garden." Inosenteng sambit ni Liana. "Balang araw, anak," sagot ni Clara, pilit nang ngumiti kahit ramdam ang hapdi ng katotohanan. Sa kafe, isa na namang abalang umaga ang bumungad. Puno ang mga mesa ng estudyante at empleyado na nagkakape bago pumasok. Habang nagsusuot ng apron si Clara, sinalubong siya ng kanyang kaibigang si Marites, kapwa waitress na mas matagal na roon. "Uy Clara, maaga ka ngayon ha? Akala ko malilate ka na naman." Biro ni Marites habang nag-aayos ng tray. "Nagising ako ng mas maaga. Kailangan baka sipain na tayo ng supervisor kapag lagi tayong late." Natatawang sagot ni Clara. Napatingin si Marites sa anak ni Clara na tahimik na nakaupo sa gilid. "Wala na namang magbabantay sa kanya?" tanong nito. "Wala, busy ang kapitbahay at wala akong mapag-iiwanan. Pasensya na kung madala ko siya rito," sagot ni Clara. Halatang kinakabahan na baka mapagalitan. Ilang sandali pa ay lumapit ang supervisor nila, si Mr. Ramos. Kilala itong istrikto at laging nakakunot ang noo. "Clara," tawag nito, "ilang beses ko bang sasabihin? Hindi pwedeng may bata rito sa kafe. Nakakasagabal yan sa mga customer." Nagpadiwanag si Clara, halos mangiyak-ngiyak. "Sir, pasensya na po talaga. Wala akong ibang mapag-iiwanan." Tahimik lang naman siya at hindi istorbo. Tiningnan ni Mr. Ramos si Liana na mahinhin lamang nakaupo at nagkukulay ng papel. "Kung magdudulot siya ng gulo, hindi na ako magdadalawang salita. Ikaw ang may responsibilidad niyan." "Opo sir, salamat po," sagot ni Clara, sabay yuko bilang paggalang. Habang lumilipas ang oras, hindi maikakaila ang sipag ni Clara. Hindi siya tumitigil sa pagkuha ng order, pagbubuhat ng trays, at pagngiti sa mga customer. Kahit pawis na pawis, pinipilit niyang maging maayos dahil alam niyang bawat tip ay mahalaga. Lumapit sa kanya ang isang suki, isang matandang babae. "Clara, napakasipag mo. Hindi ko alam kung paano mo nagagawa yan araw-araw. Salamat po, Nanay Linda." "Kailangan po kasi para kay Liana," sagot niya habang nililingon ang anak. Pagdating ng tanghali, umupo si Clara sandali sa tabi ng anak para makapagpahinga. "Anak, kamusta ka dyan?"
Hindi ka ba naiinip? Tanong niya. Ngumiti si Liana. Hindi ma, tinitingnan ko lang kayo habang nagsisilbi. Ang galing mo po. Napaluha si Clara sa sinabi ng anak. Ginagawa ko lahat para sa iyo, anak. Huwag mong kakalimutan yon. Ang mga salita ng bata ay nagbigay sa kanya ng bagong lakas. Kahit pagod, kahit minsan gusto na niyang sumuko, pinipili niyang lumaban para kay Liana. Sa gitna ng hirap, ramdam niya ang kasiyahan ng pagiging ina, ang lakas na hatid ng simpleng ngiti ng kanyang anak. Bago matapos ang shift, nag-usap ulit sina Clara at Marites. Alam mo, Clara, wika ni Marites, nakakabilib ka. Ang daming pinagdadaanan mo pero hindi ka sumusuko. Ngumiti si Clara, bagamat mabakas ng pagod ang kanyang mukha. Hindi pwedeng sumuko, Marites. Kung wala ako, sino pa ang aasahan ng anak ko? Sa mga mata ni Clara, makikita ang determinasyong kahit gaano kahirap ang buhay. Kahit anong pagsubok ang dumating, gagawin niya ang lahat para sa anak. Ang maliit na kafe na iyon, na puno ng ingay at amoy ng kape, ang saksi sa araw-araw na pakikipaglaban niya para sa kinabukasan ni Liana. Kinagabihan matapos ang mahabang oras ng pagtatrabaho sa kafe, nakauwi si Clara at ang kanyang anak na si Liana. Pagod ngunit kontento, ibinagsak ni Clara ang kanyang katawan sa lumang papag na nagsisilbing kama nilang mag-ina. Tahimik na naglalaro si Liana sa gilid, hawak-hawak ang manikang kanyang laging bitbit habang nakasabit pa rin sa kanyang leeg, ang kwintas na tila ba hindi niya kayang tanggalin kahit sandali. Mula pa nang mamatay ang ina ni Clara, ang lola ni Liana, ay lagi nang ipinapaalala nito na huwag iwawala ang kwintas na iyon. Clara, alagaan mo ito. Kapag dumating ang panahon, ipapasa mo sa magiging anak mo. May kasaysayan itong hindi mo pa kailanman malalaman. Ngunit darating ang araw na ito ay magsasalita para sa iyo. Iyon ang huling habilin ng kanyang ina bago tuluyang pumikit at hindi na muling nagising. Habang pinagmamasdan ni Clara ang anak, napansin niyang iniikot-ikot nito ang pendant. Anak, bakit ayaw mo talagang alisin ang kwintas na yan kahit natutulog ka? Tanong ni Clara habang pinapahira ng pasang bimpo ang binti ng bata. Ngumiti si Liana at hinawakan ang pendant. Ma, parang nagbibigay po ito ng lakas. Parang nandyan si Lola kahit wala na siya. Napangiti si Clara ngunit may bigat sa kanyang dibdib. Hindi niya rin maintindihan kung bakit ganun na lamang ang halaga ng kwintas na yun. Isa lamang itong alahas na tila lumang ginto, may ukit na kakaibang simbolo. Isang hugis bilog na may mga pahabang linya na parang araw na sumisiklab. Hindi pangkaraniwang disenyo at kahit kailan hindi pa siya nakakita ng kapareho nito sa ibang tao. Kinabukasan, bago sila umalis patungo sa kafe, muli niyang naalala ang kwintas nang makita si Liana na nakasuot pa rin ito. Huwag kang masyadong magyabang dyan sa school tungkol sa kwintas mo. Ha? Baka may magnakaw niyan? Paalala ni Clara. Hindi naman po ako nagyayabang, Mama. Pero minsan tinatanong nila kung saan galing. Sabi ko po galing kay Lola. Inosenteng sagot ng bata. Yun lang ang sabihin mo. Wala ka nang dapat idetalye, sagot ni Clara. Habang maingat na itinali ang buhok ng anak. Sa cafe, napansin na naman ng ilang customer ang alahas. May 2 estudyanteng babae na nag-uusap sa mesa malapit kay Liana. Ang ganda ng kwintas ng batang yon. Parang mamahalin, bulong ng isa. Baka fake lang, pero ang linis ng pagkakagawa, hindi ko pa nakikita ang ganyang disenyo, sagot ng kasama. Narinig ito ni Clara habang nagsisilbi ng kape at agad siyang kinabahan. Mabilis niyang sinilip si Liana at binigyan ng senyas na manatiling tahimik. Maya-maya ay lumapit si Marites. Dala ang tray na may 3 tasa ng tsaa. Clara, saan mo ba talaga nakuha ang kwintas na iyan ng anak mo? Ang dami nang nagtatanong. Parang kakaiba kasi talaga. Usisa nito. Nagkibit balikat si Clara. Iniwan lang sa akin ng nanay ko bago siya pumanaw. Wala na akong ibang alam. Kahit ako, hindi ko maintindihan kung bakit parang napakahalaga. Baka mamahaling bagay iyan, Clara. Baka pwede mong ibenta at makaluwag-luwag ka sa buhay. Suhestyon ni Marites. Umiling si Clara, mariing tinanggihan ang ideya.
Hindi ko iyon maibebenta. Alaala yun ng nanay ko. At bukod doon, parang may ibig sabihin ito na hindi ko pa alam. Habang lumilipas ang mga linggo, mas lalo pang nabing malapit si Liana sa kwintas. Kapag siya ay nalulungkot, kinakalong niya ito at pinapikit ang mga mata. Kapag siya ay natatakot, lalo na kapag gabi at dumidilim ang paligid, hinahaplos niya ito para makatulog. At tuwing nakikita ito ni Clara, ramdam niyang may hindi pangkaraniwang koneksyon ang anak niya sa alahas. Isang gabi, habang sila'y magkatabing natutulog, hindi mapigilan ni Clara na magtanong muli, "Anak, nararamdaman mo ba talaga na may kakaiba sa kwintas na yan?" Tahimik na tumango si Liana. "Parang may nagbabantay sa akin, ma. Parang hindi ako nag-iisa." Hindi na muling nagsalita si Clara. Ngunit buong gabi ay hindi siya nakatulog ng maayos. Napapaisip siya kung ano nga ba ang totoong kasaysayan ng kwintas. Bakit ito ibinili ng kanyang ina na huwag iwawala? Bakit parang may bigat at misteryo na nakadikit sa bawat ukit nito? Kinabukasan, nakaupo si Liana sa gilid ng kafe habang nagdodrawing sa kanyang maliit na notebook. Habang abala si Clara sa pagsisilbi, may isang matandang lalaking customer na nakapansin sa kanya. Tumitig ito ng matagal sa kwintas ni Liana. "Miss, saan mo nakuha ang kwintas ng anak mo?" Tanong ng matanda kay Clara nang lumapit ito upang kunin ang order. Nagulat si Clara. "Bakit po? Kilala niyo po ba ang disenyo?" Umiling ang matanda ngunit nakakunot ang noo. "Matagal na akong kolektor ng alahas. Pero iyan ay hindi pangkaraniwan. Mukhang gawa ng isang eksklusibong panday na gumagawa lamang para sa piling pamilya." Napalulok si Clara. Hindi alam kung ano ang isasagot. "Galing po sa aking ina." Ibinilin niya bago siya pumanaw. Tumango ang matanda at muling tiningnan ng bata. "Ingat kay ha, hindi lahat ng may kakaibang bagay ay dapat ipakita sa madla. May mga taong tandang gawin ang lahat para sa isang alahas na may kasaysayan." Kinilabutan si Clara sa sinabi ng matanda. Agad niyang pinabalik si Liana sa tabi niya. Habang pinagmamasdan ng anak na mahigpit na hinahawakan ng kwintas, lalong tumindi ang kanyang pagnanais na alamin ang lihim na nakatago rito. Isang lihim na hindi niya alam na magiging dahilan ng pag-ikot ng kanilang kapalaran. Umagang-umaga pa lamang ay abala na si Clara sa paghahanda ng baon ni Liana. Nakaupo ang bata sa gilid ng kanilang papag, hinahawakan ang kwintas at tila nagdadalawang isip kung gusto pa ba niyang pumasok sa paaralan. Halata sa mukha ni Clara ang pagod mula sa sunod-sunod na araw ng trabaho. Ngunit mas nangingibabaw ang determinasyon. Alam niyang hindi siya pwedeng tumigil. Kailangan niyang kumayod para mabuhay silang mag-ina. "Anak, kumain ka muna ng tinapay bago tayo umalis," wika ni Clara habang inaabot ang mainit-init pang pandesal na binili niya sa tindahan. "Ma, pwede bang sumama ako ulit sa cafe? Ayaw ko munang pumasok sa school ngayon," sagot ni Liana. Nakayuko at nakikipaglaro sa pendant ng kanyang kwintas. Napailing si Clara. "Hindi pwede palagi kang absent, anak. Pero sige, ngayong araw lang. Wala kasing makakapagbantay sa'yo at ayokong mapahamak ka kung iiwan kita rito." Napangiti si Liana at agad na nag-ayos ng kanyang maliit na backpack na puno ng mga notebook at crayons. Naisip ni Clara na mas mainam na dalhin na lang ang anak kaysa ipilit ang isang bagay na mahirap gawin. At least sa cafe, kahit papaano ay nakikita niyang anak at nababantayan ito. Pagdating nila sa cafe, sinalubong sila ng mainay na tunog ng mga tasa at pinggan, ang halimuyak ng bagong biling na kape, at ang mga boses ng mga taong nagmamadali papasok sa kani-kanilang trabaho. Dinadala ni Clara si Liana sa isang mesa sa sulok kung saan hindi gaanong dumadaan ang mga tao. "Anak, dito ka lang ha. Magdodrawing ka muna habang nagtatrabaho si Mama," bilin ni Clara. "Opo, Mama. Promise, hindi ako makulit," tugon ni Liana. Sabay inilabas ang kanyang notebook at mga crayons. Nilingon siya ni Marites na abala rin sa pag-aayos ng mga tray. "Naku, Clara, dala mo na naman ang bata. Alam mo namang istrikto si Mr. Ramos." "Wala talaga akong choice, Marites," mahinahong sagot ni Clara. "Wala akong makuhang magbabantay sa kanya.
Basta't hindi lang siya gagawa ng gulo, baka hindi mapansin. Ngunit ilang saglit pa lamang ay dumating na si Mr. Ramos, dala ang clipboard at may nakakunot na noo. Clara, hindi ba't sinabi ko na sa'yo na bawal magdala ng bata rito? Matigas na sambit nito. Napayuko si Clara. Pasensya na po sir, wala po talagang ibang mag-aalaga sa kanya. Tahimik lang naman po siya. Hindi po siya istorbo. Tiningnan ni Mr. Ramos ang bata. Nakita niya itong nakaupo, abala sa pagguhit ng mga bulaklak at bahay sa kanyang notebook. Walang kalat, walang ingay. Tanging inosenteng bata na nakatungo at nakangiti sa sarili niyang likha. Sa halip na magalit, napabuntong hininga na lamang siya. Sige, pero kapag may nagreklamong kustuman, ikaw ang sasagot. Mariing bilin ni Mr. Ramos. Opo sir, salamat po. Sagot ni Clara, sabay yuko bilang tanda ng pagpapakumbaba. Habang nagpatuloy ang umaga, naging abala si Clara sa pagsisilbi sa mga kustuma. May mga estudyanteng nagkakape, ilang empleyado na nakikipag-meeting at mga matatandang suki na laging naroon tuwing umaga. Paminsan-minsan ay sinisilip niya si Liana at nakikitang tahimik pa ring itong nagdodrawing. Ngunit hindi lingid sa pansin ng ilang kustuman ang batang naroon. May isang ginang na nakaupo malapit sa kanila na biglang nagsalita. Ang cute ng anak mo, miss. Tahimik lang at parang sanay sa kafe. Hindi ba siya naiirita dito? Mumiti si Clara, kahit pagod. Sanay na po siya. Madalas ko kasi siyang dalhin dito kapag walang mag-aalaga. Napakaswerte mo sa anak mo. Ang bait at ang ganda pa. Wika ng ginang sabay kindat kay Liana. Nakangiti namang tumingin si Liana at mahinhin na nagsabi ng, "Salamat po, tita." Ngunit hindi lahat ay natutuwa. May dalawang kalalakihan na nakaupo sa kabilang mesa ang nagkomento. "Ano ba yan? May bata sa kape? Hindi ba dapat sa bahay lang ang mga ganyan?" Bulong ng isa, halatang naiirita. Narinig ni Clara ang bulungan, ngunit nagtimpi siya. Pinili niyang huwag patulan sapagkat alam niyang mas makakabuti kung magpapatuloy na lamang siya sa kanyang trabaho. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-ikot, hindi niya maiwasang mapansin na maraming tao ang nakapingin sa kwintas ni Liana. Habang nagdo-drawing ang bata, gumagalaw ang pendant at kumikislap sa ilalim ng ilaw ng kafe. Muli, may dalawang estudyante ang nagbulungan. Ang ganda ng kwintas niya. Sigurado akong mahal yun. Hindi lang basta mahal, parang antique, parang galing sa mayaman. Narinig ito ni Clara at agad siyang nakaramdam ng kaba. Nilapitan niya ang anak at marahang binulungan. "Anak, kung may magtanong tungkol sa kwintas mo, sabihin mo lang na bigay ni Lola. Huwag ka nang magdagdag pa ng kung ano-ano." "Opo, Mama," sagot ni Liana, sabay hawak ng mahigpit sa kanyang kwintas. Patuloy ang maghapong pagod ni Clara sa kafe. Paulit-ulit na pagkuha ng order, pagdadala ng trays, pagnipi sa mga customer, kahit tirik na tirik ang araw at nanlalambot na ang kanyang katawan. Ngunit sa tuwing napapatingin siya kay Liana na tahimik lang sa gilid, parang nababawasan ang bigat na kanyang pasan. Bago matapos ang kanyang shift, muling lumapit si Marites. "Clara, bilib ako sa'yo. Sa lahat ng mga pagsubok na pinagdadaanan mo, kaya mo pa ring ngumiti. At tignan mo ang anak mo, hindi mo man mabigyan ng marangyang buhay. Ramdam na ramdam niya ang pagmamahal mo." Napaluha si Clara at napayakap sa tray na hawak. "Hindi ko alam kung paano ko siya mapapalaki ng maayos, Marites. Pero isa lang ang sigurado ko, hinding-hindi ko siya pababayaan." Habang nagsasara ang kafe at nagsisimulang magligpit, muling tiningnan ni Clara ang anak. Doon na naisip na tama ang kanyang ina noon. Ang kwintas ay may dalang bigat at kasaysayan. Ngunit higit pa roon, ang anak niyang si Liana ang tunay na dahilan kung bakit siya nagpapatuloy. Sa kabila ng mga mata ng ibang taong mapanghusga, pinili niyang dalhin ang kanyang anak sa lugar ng kanyang trabaho. Sapagkat para kay Clara, mas mahalaga ang presensya at kaligtasan ng kanyang anak kaysa sa anumang puna ng lipunan. At doon sa payak na araw na iyon,
Walang kamalay-malay si Clara na ang simpleng pagbibitbit niya sa kanyang anak sa kafe ay simula ng isang mas malaking pangyayari. Isang kwento ng nakaraan na muling babangon at magpapabago sa kanilang kapalaran. Isang tanghali, mas abala kaysa karaniwan ng kafe. May mga mesa na okupado ng mga estudyante, may ilang pamilya at karamihan ay mga empleyado ng kalapit na opisina. Puno ang paligid ng usok ng kape at amoy ng tinapay na bagong hurno. Abala si Clara sa pagkuha ng order, pawis ang noo at mabilis ang kilos ng kamay. Sa gilid ng kafe, naroon si Liana, abala sa pagguhit ng mga bulaklak sa kanyang notebook. Kumikislap ang kwintas nito tuwing tatamaan ng liwanag mula sa bintana. Clara, bilisan mo! May paparating na malaking grupo. Mukhang mga bigatin, bulong ni Marites habang inaayos ang mga upuan. Napalingon si Clara at nakita ang pagdating ng isang grupo ng kalalakihan na pawang nakasuot ng mamahaling suit. Ang kanilang presensya ay agad nagdulot ng katahimikan at respeto mula sa ibang customer. Ang nasa unahan ay isang lalaking nasa 45 hanggang 50 ang edad, matangkad, matikas at halatang sanay mag-utos. Ang kanyang pangalan, si Alejandro Vergara, ay pamilyar sa halos lahat. Siyang CEO ng pinakamalaking kumpanya ng konstruksyon sa bansa. Tahimik na naglakad si Alejandro papasok, kasama ang kanyang mga tauhan. Habang nauupo sila sa isang maluwang na mesa, abala ang iba pang mga empleyado sa pag-aayos at halos magunahan sa pagsilbi. Clara, ikaw nang kumuha ng order nila. Ingat ka ha, baka mabastos tayo kung hindi maayos ang serbisyo. Bilin ng supervisor nilang si Mr. Ramos, halatang kinakabahan. Huminga ng malalim si Clara bago lumapit sa kanilang mesa. Magandang tanghali po, sir. Ano po ang nais ninyong orderin? Mahinhin niyang talong habang nakayuko ng bahagya. Tumingin si Alejandro sa kanya ng malamig. Halatang sanay siyang tinitingala. Bigyan mo kami ng kape, Amerikano para sa akin, at 3 cappuccino para sa kanila. Tugon nito sabay lingon sa kanyang mga kasamahan. Opo sir, agad ko pong ipapadala. Mabilis na sagot ni Clara. Habang inihahanda niya ang order, hindi niya maiwasang kabahan. Hindi araw-araw dumarating sa kanilang kape ang isang tao na may ganoong kataas na posisyon sa lipunan. Kahit si Mr. Ramos ay hindi mapakali. Halos 3 beses nagpunas ng pawis sa noo habang minamasdan ang mga bisitang bigatin. Sa kabilang banda, si Liana ay tahimik lamang na nakaupo. Hindi alinpana ang bigat ng presensya sa kape. Ngunit ng sandaling iyon, hindi sinasadyang dumulas mula sa kanyang kwaderno ang lapis. Gumulong patungo sa paanan ng mesa kung saan nakaupo si Alejandro. Tumayo siya upang pulutin ito at nang yumuko ay lumitaw ang kanyang kwintas mula sa kanyang damit. Napatingin si Alejandro at tila nanigas ang kanyang katawan. Ang pendant na nakasabit sa leeg ng bata ay agad niyang nakilala. Isang disenyo na hindi na dapat muling makita. Ang kwintas na siya mismo ang nagpadisenyo at ipinagawang mahigit 2 dekada na ang nakalipas. Nanlaki ang kanyang mga mata at sa sandaling iyon ay tila lumabo ang kanyang paningin. Ang ingay ng kafe ay biglang naglaho sa kanyang pandinig. At ang tanging bagay na nakapako sa kanyang mga mata ay ang kwintas na suot ng batang iyon. Sir, okay lang po ba kayo? Tanong ng isa sa kanyang kasamahan, napansin ang biglang pamumutla ng mukha ni Alejandro. Ngunit hindi ito sumagot. Marahang tumayo si Alejandro. Naglakad palapit kay Liana at halos nanginginig ang kamay habang itinuro ang kwintas. Saan mo nauha yan? Halos pabulong, ngunit nanginginig niyang tanong. Nagulat si Liana at agad na lumingon kay Clara na nagmamadaling lumapit. Sir, anak ko po yan. Bakit po? Alalang tanong ni Clara. Ngunit bago pa man makasagot si Alejandro, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang kanyang hininga ay naging mabigat at sa harap ng lahat, siya ay biglang nawalan ng lakas. Bumagsak siya sa sahig, nawalan ng malay. Nagkagulo ang buong kafe. Sir Alejandro, sigaw ng kanyang mga tauhan. Agad siyang inalalayan. Ang iba ay tumakbo palabas upang humanap ng doktor.
Ang mga customer ay nagsitayuan, nagtatanong kung ano ang nangyayari. Lumapit si Mr. Mark. Ramos, halatang nagpapanik. Clara, ano bang nangyari? Bakit bigla siyang bumagsak? Halos hindi makasagot si Clara. Hindi ko po alam, sir. Tiningnan lang niya ang anak ko, tapos bigla siyang nahimatay. Tumingin si Mr. Ramos sa bata at napansin ang kwintas na nakasabit dito. Ngunit imbes na usisain pa, mas inuna niya ang pag-aalala na baka mawalan sila ng trabaho kapag nalaman na sa kanilang kape, hinimatay ang isang sikat na CEO. Clara, alisin mo na ang anak mo rito. Baka isipin nilang tayo ang may kasalanan. Mahina ngunit mariing utos nito. Tagad namang niyakap ni Clara si Liana. Halika na anak, huwag ka nang matakot. Bulong niya habang pinagmamasdan ang kaguluhan sa paligid. Habang inilalabas niya ang anak mula sa kape, hindi niya maiwasang lumingon muli sa direksyon ng CEO. Nakita niyang inaalalayan ito palabas ng kafe, papunta sa isang itim na kotse na nakaparada sa labas. Ang mukha nito ay maputla at ang mga mata ay tila nakapikit, ngunit may bakas ng matinding pagkagulat. Ma, bakit po siya nahimatay? Dahil ba sa kwintas ko? Inosenteng tanong ni Liana habang sila ay naglalakad pa uwi. Hindi agad nakasagot si Clara. Kinaplos niya na lamang ang buhok ng anak. Hindi ko alam anak, pero simula ngayon, mas lalo mong iingatan ang kwintas na iyan. May dahilan kung bakit ganoon na lang ang naging reaksyon niya. Ang araw na iyon ay nagdulot ng tanong na hindi masagot ni Clara. Sino si Alejandro Vergara sa kanilang kwento? At bakit ganoon na lamang ang pagkagulat niya nang makita ang kwintas ng kanyang anak? Mabigat ang katahimikan na bumalot sa buong kafe matapos bumagsak ang CEO. Ang dating ingay ng mga tasa at tawanan ng mga customer ay napalitan ng kaba at bulungan. Ang mga kasamahan ni Alejandro ay dali-daling lumapit, inalalayan siya at tinapik-tapik ang kanyang pisngi. "Sir Alejandro! Sir! Gising!" Sigaw ng isa sa kanyang mga tauhan habang pinapahiran ito ng malamig na basang panyo sa noo. Ngunit tila wala pa ring malay ang lalaki. Ang kanyang mukha ay maputla at ang dibdib ay mabigat ang pag-angat baba sa bawat hininga. Ang mga tao ay nagkumpulan, ang ilan ay naglabas ng cellphone at nagsimulang mag-video na lalo lamang nagdagdag ng tensyon. Si Clara naman ay nakatayo sa gilid, mahigpit na hawak si Liana na halatang natatakot. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinagmamasdan ang eksena. "Diyos ko, bakit parang dahil sa anak ko nangyari ito?" Bilong niya sa sarili. Lumapit si Mr. Ramos, halos pasigaw. "Pera, anong ginawa ng anak mo? Bakit siya tiningnan ng CEO at bigla na lang bumagsak?" Napaiyak si Clara sa biglaang akusasyon. "Wala po sir, wala po siyang ginawa. Tumingin lang siya, tapos bigla na lang siyang nahimatay." Tumingin si Mr. Ramos kay Liana at doon niya nakita ang kwintas na nakasabit. Sandaling nagduda siya, ngunit hindi na niya pinansin. "Clara, ilabas mo na ang anak mo rito. Ayaw kong madamay ang cafe kung may mangyaring masama sa taong ito." Sunod-sunod na ang paglapit ng mga empleyado. May nagdala ng tubig, may tumawag ng ambulansya. Isang babaeng customer ang lumapit. Nakakakilabot, para bang may nakita siyang hindi kapanipaniwala. Bulong nito sa kanyang kasama. Maya-maya pa ay nagsimulang bumukas ang mga mata ni Alejandro. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang kamay at itinuro si Liana, na ngayoy nakatago sa likod ni Clara. Ang kwintas, saan? Saan nanggaling iyan? Mahina niyang wika. Halos hindi marinig ng iba. Nagulat si Clara at mabilis na sinagot. "Sir, ito po ay bigay ng aking ina bago siya pumanaw. Alaala lang po ito ng pamilya namin." Ngunit bago pa man niya maipaliwanag ng buo, muling napapikit si Alejandro. Tila nawalan muli ng lakas. Mabuti na lamang at dumating agad ang ambulansya. Dali-daling isinakay siya, habang ang kanyang mga tauhan ay sumama, halatang nag-aalala. Pagkaalis ng ambulansya, naiwan ang katahimikan sa kafe. Ang mga tao ay nagsimula ng umalis, ngunit ang usap-usapan tungkol sa nangyari ay hindi na mapipigilan. Sigurado akong may kinalaman ang kwintas ng batang iyon, wika ng isang ginang. Hindi kaya sumpa iyon? Dagdag pa ng isa. Pinakinggan ni Clara ang mga bulungan at lalo siyang nabalot ng kaba.
mahigpit niyang niyakap si Liana. "Halika na, anak. Uuwi na tayo." Mahinahong sabi niya. Pilit pinapakalma ang anak na umiiyak. Sa kanilang pag-uwi, hindi mapakali si Clara. Paulit-ulit niyang iniisip ang tanong ng CEO bago ito nawalan ng malay. Bakit ganun na lamang ang reaksyon niya nang makita ang kwintas? Sa bahay, umupo siya sa tabi ng kanyang anak at pilit na pinakalma ito. "Anak, huwag kang matakot ha. Wala kang kasalanan sa nangyari. Hindi natin alam kung bakit bigla siyang nahimatay." Niyakap siya ni Liana. "Ma, baka po may masamang dala ang kwintas ko. Kasi palaging may kakaibang nangyayari kapag nakikita ito ng iba." Hinawakan ni Clara ang mukha ng anak at mariing tumingin dito. "Hindi anak, huwag mong iisipin yan. Ang kwintas na ito ay tanda ng pagmamahal ng lola mo. Walang masama rito. Kung ano man ang dahilan ng nangyari kanina, wala tayong dapat ipangamba." Ngunit kahit sinabi niya ito, hindi rin siya kumbinsido. Ang imari ng CEO na halos maputla at nanginginig nang makita ang kwintas ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip. Kinabukasan, pagbalik niya sa kafe, agad siyang tinawag ni Mr. Ramos. "Clara, mabuti na lang at hindi tayo isinara kagabi. Pero tandaan mo, kung sakaling bumalik ang taong iyon at nagtanong tungkol sa anak mo, ikaw ang mananagot." Tumango lamang si Clara. "Opo sir, pangako hindi ko na muling hahayaang magkaroon ng abala." Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi matatapos sa ganoon ang lahat. Ang reaksyon ng CEO ay hindi pangkaraniwan. Hindi iyon basta simpleng pagkahimatay dahil sa pagod. May mas malalim na dahilan. At iyon ay tiyak na may kinalaman sa kwintas na matagal na niyang iniingatan. Nang araw ding iyon, habang nag-aayos ng mga tasa, nilapitan siya ni Marites. "Clara, may nabalitaan ako. Yung CEO na iyon, si Alejandro Vergara. Sikat siya, kilala bilang mahigpit at walang kinikilalang pamilya mula nang mamatay daw ang asawa niya sa isang aksidente." "Hindi ba't napansin mong biglang umiling si Marites?" "Hindi ko alam, pero may pakiramdam akong may malalim na dahilan." "Clara, mag-ingat ka. Baka may matuklasan kang hindi mo inaasahan." Kinagabihan, habang natutulog si Liana, nakatingin si Clara sa kwintas na nakasabit sa dibdib ng anak. Ang pendante ay tila kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan na sumisilip sa bintana. Sa kanyang dibdib, dumadaloy ang tanong na wala pa ring kasagutan. Ano ang koneksyon ng alahas na ito kay Alejandro Vergara? Hindi niya alam na ang simpleng pagkahimatay ng CEO ay simula lamang ng mas malalaking pagbabagong darating sa kanilang buhay. Pagbalik ni Clara sa kanilang maliit na inuupahang bahay, matapos ang insidente sa kafe, hindi siya mapaali. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang larawan ni Alejandro. Ang biglang pamumutla ng mukha nito, ang nanginginig na mga labi, at ang halos desperadong pagturo sa kwintas ng kanyang anak bago ito nawalan ng malay. Habang pinagmamasdan si Liana na mahimbing nang natutulog, mahigpit pa rin ang pagkakahawak nito sa pendant. Napaupo si Clara sa gilid ng papag, pinisilang kanyang senido at napabuntong hininga. "Diyos ko, bakit parang ang kwintas na ito ang ugat ng lahat ng kaguluhan?" bulong niya sa sarili. Kinabukasan, pagpasok niya sa kafe, agad siyang sinalubong ng masungit na mukha ng supervisor na si Mr. Ramos. "Clara, mabuti na lang at hindi tayo isinara kagabi. Alam mo ba kung gaano kalaking problema ang maaaring idulot ng nangyari? CEO yun, hindi basta-bastang tao." Napayuko si Clara, halos manginyak-ngiyak. "Pasensya na po sir, wala naman pong ginawa ang anak ko. Hindi ko rin alam kung bakit siya biglang nahimatay. Ang sabi ng mga customer, tumingin daw siya sa anak mo, tapos bigla na lang siyang bumagsak. Hindi mo ba naiisip na baka may kinalaman ng kwintas na iyan na suot ng bata?" tanong ni Mr. Ramos. Nakakunot ang noo at may halong paninisi. Mabilis na tumingin si Clara sa kanya. "Sir, alahas lang po iyon. Alaala ng aking ina. Walang masamang dala ang kwintas." Umiling si Mr. Ramos at nagsalita ng mariin. "Basta Clara, tandaan mo ito. Kung may mangyaring masama na may kinalaman sa batang iyan, ikaw ang mananagot. Ayokong madamay ang kafe sa gulo ng buhay mo." Mas lalong lumubog ang dibdib ni Clara. Habang nagtratrabaho siya buong araw,
Ramdam niyang may mga matang nakatingin sa kanya. Mga empleyado at ilang suki na tila may pagdududa. Ang daping ngiti ng mga customer ay napalitan ng malamig na tingin. Parang inaakusahan siya sa nangyaring pagkahimatay ng CEO. Sa gitna ng kanyang pagkabalisa, nilapitan siya ni Marites. Clara, huwag mong masyadong dibdibin ang mga sinasabi ni Sir Ramos. Kilala mo naman siya. Sobra lang yun mag-alala. Pero hindi ba't napansin mo parang may kakaibang pagkakakilala ang CEO sa kwintas na iyon? Tumango si Clara, mahina ang boses. Oo, Marites. Nang makita niya iyon, parang ibang-iba ang naging reaksyon niya. Para bang matagal na niyang kilala ang alahas na ito. Napaisip si Marites, saka nagsalita. Baka naman may koneksyon sa nakaraan ng pamilya mo. Baka may hindi ka alam tungkol sa kwintas na iyan. Hindi nakasagot si Clara. Ngunit sa kanyang puso, lalo siyang kinain ng katanungan. Ano nga ba talaga ang pinagmulan ng kwintas na ito? At bakit ganoon ang naging epekto nito sa isang taong gaya ni Alejandro Vergara? Kinagabihan, habang magkasamang naghahapunan silang mag-ina, ng simpleng ginisang gulay at kanin, biglang nagsalita si Liana. Ma, galit po ba sa akin si Sir Ramos? Kasi parang ang sungit niya kanina. Parang gusto niya akong itaboy. Napaluha si Clara at hinaplos ang ulo ng anak. Hindi anak, hindi ikaw ang may kasalanan. May mga bagay lang na hindi nila naiintindihan. Pero tandaan mo, wala kang ginawang mali. Pero ma, baka po dahil sa kwintas ko. Kasi po, tuwing nakikita ito ng mga tao, parang nag-iiba sila. Inosenteng sabi ni Liana sabay tingin sa pendant. Hinawakan ni Clara ang kamay ng anak. Huwag mong sisihin ang sarili mo o ang kwintas. Ang mahalaga, ligtas tayo. At kahit anong mangyari, hinding-hindi kita pababayaan. Kinagabihan, nang makatulog na si Liana, lumapit si Clara sa maliit na baul na iniwan ng kanyang ina. Pinuksan niya ito at kinuha ang sulat na matagal na niyang iniingatan, ang huling sulat na iniwan sa kanya bago ito pumanaw. Clara, anak, alagaan mo ang kwintas na ito. Huwag mong iwawala. May kasaysayan itong higit pa sa iyong nalalaman. Darating ang araw na magbabalik ito sa taong tunay na naghahanap. Muling nabasa ni Clara ang mga linyang iyon. At doon, biglang bumalik sa kanyang isip ang tanong ni Alejandro habang ito'y nakahandusay sa kafe. Saan nanggaling ang kwintas na iyan? Hindi na siya nakatulog buong gabi. Ang alaala ng kanyang ina, ang misteryo ng kwintas at ang pagkahimatay ng CEO ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Naramdaman niya ang takot. Takot na baka may malaking bagay na hindi niya kayang panghawakan. Ngunit higit sa lahat, naramdaman niya ang matinding pangamba na baka dumating araw na may magtatangkang kunin ang anak niya dahil sa kwintas na iyon. Hindi, mahina niyang bulong habang pinagmamasdan ang anak na mahimbing na natutulog. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Anuman ang lihim ng kwintas, anak ko ang pinakamahalaga. Sa sumunod na araw, nagpasya si Clara na mas maging mapagbantay. Hinding-hindi niya hahayaang maulit pa ang nangyari sa kafe. Ngunit sa kanyang puso, ramdam niyang hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Ang pagkahimatay ng CEO ay simula lamang ng mas mabigat pang katanungan na sasagot sa kanilang nakaraan. Makalipas ang 3 araw mula nang mangyari ang kaguluhan sa kafe, halos hindi mapakali si Clara sa bawat oras ng kanyang pagtatrabaho. Bawat tingin ng mga tao, bawat bulungan ng mga customer ay tila nakadikit sa kanya at sa kanyang anak. Pakiramdam niya ay lahat sila'y nagtatanong kung ano ang koneksyon ng kanyang anak sa CEO na nahimatay noon. Si Liana naman, bagamat masayahing bata, ay napapansin ni Clara na mas madalas itong tahimik. Mas mahigpit ang pagkakahawak niya sa kwintas na parang ayaw niyang ipakita sa iba. Isang gabi, habang sila'y naghahapunan ng simpleng sinigang, nagtanong si Liana. Ma, babalik pa kaya yung malaking lalaki na nahimatay sa kafe? Napatigil si Clara. Saglit na hindi nakasagot. Hindi ko alam anak, pero kung babalik man siya, wala kang dapat ikatakot. Hindi kanya masasaktan. Ngunit sa puso ni Clara, hindi siya mapakali. Pakiramdam niya, babalik talaga ang lalaking iyon. At hindi siya nagkamali. Isang maaliwalas na hapon, habang abala siya sa pagsisilbi ng kape at tinapay sa mga customer,
biglang bumukas ang pintuan ng kafe. Pumasok muli si Alejandro Vergara, ngunit ngayon ay hindi nakasama ang maraming tauhan. Naka-Amerikana pa rin siya, ngunit bakas sa mukha ang pagod at ang tila malalim na iniisip. Agad siyang napansin ng mga empleyado at customer. Ang ilan ay bulungan ng bulungan. Ang iba naman ay halos hindi makapaniwala na bumalik siya sa parehong lugar kung saan siya nawalan ng malay. Si Mr. Ramos ay mabilis na lumapit at halos yumuko sa labis na paggalang. Sir Alejandro, pasensya na po sa nangyari noon. Sana po ay maayos na ang inyong pakiramdam. Magalang na bati ng supervisor. Bahagyang tumango si Alejandro, ngunit hindi na nakipag-usap pa. Ang kanyang mga mata ay agad na naghanap at nang makita niya si Clara sa gilid, agad siyang naglakad papunta rito. Halos tumigil ang tibok ng puso ni Clara nang makita siyang lumalapit. Sir, mahina niyang sambit, hindi alam kung paano tatanggapin ang biglang pagbabalik nito. Pwede ba tayong mag-usap? Seryoso at mabigat ang boses ng CEO. Hindi tungkol sa kafe, kundi tungkol sa anak mo. Agad na kumabog ang dibdib ni Clara. Sir, baka pwedeng dito na lang po tayo? Maraming tao at ayoko mabigyan ng maling kahulugan ng sitwasyon. Ngunit umiling si Alejandro. Hindi ko kayang maghintay, Clara. Isang tanong lang, saan nanggaling ang kwintas ng anak mo? Napalunop si Clara at napatingin kay Liana na nooy nakaupo sa sulok. Sir, gaya ng nasabi ko noon, bigay po iyon ng aking ina. Alaala po iyon bago siya pumanaw. Tinitigan siya ni Alejandro. Matalim ngunit puno ng pagtataka. Hindi lang basta alaala iyon. Ang kwintas na iyon ay ipinadawa ko mahigit 20 taon na ang nakalilipas. Isa lang ang ginawa niyon at ibinigay ko iyon sa aking asawa. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Sa asawa ninyo? Si Alejandro. Halatang hirap sa emosyon. Oo, sa yumaong asawa ko, si Isabela. Siya ang tanging nagmamay-ari ng kwintas na iyon. Pero pagtagapos ng aksidente, hindi na kailanman nahanap ang kanyang katawan. Ang natira lang ay ang mga alaalang iniwan niya. Hindi makapagsalita si Clara. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag na ang parehong kwintas na iyon ay nasa leeg ng kanyang anak. Sir, baka nagkakamali lang po kayo. Hindi ko alam kung paano napunta sa amin ang kwintas. Wala po akong alam tungkol sa asawa ninyo. Halos nanginginig na sagot ni Clara. Ngunit mariing umiling si Alejandro. Hindi ako nagkakamali. Kilala ko ang disenyo. Ako mismo ang nagpadesenyo niyan. Wala nang ibang kapareho. Kaya tanong ko sa iyo, Clara, ano ang koneksyon mo kay Isabela? Bago pa man makasagot si Clara, lumapit si Liana at hinawakan ang kamay ng ina. Ma, bakit po ang daming nagtatanong tungkol sa kwintas ko? Para bang may gusto silang malaman? Napayuko si Clara at mahigpit na niyakap ang anak. Anak, hindi ko rin alam. Pero huwag kang matakot. Hindi ko hahayaang may kumuha sa iyo o sa kahit anuman na pagmamay-ari mo. Sandaling natigilan si Alejandro sa nakita. Ang paraan ng pagkakayakap ni Clara sa anak ay nagpaalala sa kanya ng pagmamahal na ibinuhos ng kanyang yumaong asawa sa kanilang anak na hindi niya nakasama ng matagal. Ang sakit at alaala ng nakaraan ay muling bumalik. Clara, malumanay, ngunit mariin niyang sambit. Hindi ako nandito para saktan ka o ang anak mo. Nandito ako para alamin ang totoo kung paano nakarating sa inyo ang kwintas na iyan. Gusto ko lang ng kasagutan. Napaluha si Clara, hindi na alam kung saan magsisimula. Ang katotohanan ay wala rin siyang alam kung bakit ganoon kahalaga ang kwintas. Ngunit sa kanyang puso, may hinala na siyang may mas malalim na kasaysayan na hindi pa niya natutuklasan. Nagsimula na ring mag-usap-usap ang mga customer. Bakit kaya ganoon ang CEO? Para bang personal ang dahilan kung bakit hinahanap niya ang kwintas na iyon? Hindi kaya may koneksyon ang waitress na si Clara sa nakaraan ng pamilya ng CEO? Bulungan ng iba. Naramdaman ni Clara ang bigat ng mga matang nakatuon sa kanya. Pinagpawisan siya ng malamig at halos bumigay ang kanyang tuhod. Ngunit pinilit niyang magpakatatag. Sir, bibigyan ko po kayo ng kasagutan sa abot ng aking makakaya. Pero ngayon ang mahalaga ay ang anak ko. Huwag po sana siyang madadamay sa mga bagay na hindi niyang naiintindihan. Mahina,
ngunit matapang yang sambit. Tumango si Alejandro, ngunit ramdam ang bigat ng kanyang boses. Clara, hindi ko alam kung anong ugnayan ng lahat ng ito. Pero isa lang ang sigurado ko, hindi aksidente ang pagkikita natin. At sa hapon ding iyon, iniwan muna ni Alejandro ang kafe. Dala-dala ang isang damdaming mas lalong nagpatindi ng kanyang kagustuhang alamin ang katotohanan. Samantalang si Clara ay nanatiling yakap ang anak, nangangamba kung ano pa ang susunod na mangyayari sa kanilang buhay. Matapos ang muling pagkikita nila ni Alejandro sa kafe, halos hindi mapakali si Clara sa mga sumunod na araw. Habang patuloy siyang nagsisilbi sa mga customer, ramdam niya ang bigat ng mga mata ng mga tao na nakatuon sa kanya. Sa bawat bulungan at palihim na tingin, alam niyang siya at si Liana ang pinag-uusapan. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o magpanggap na walang nangyayari. Sa kanilang maliit na bahay, hindi rin siya makatulog ng mahimbing. Sa tuwing nakikita niya ang anak na nakahiga at mahigpit na yakap ang kwintas, bumabalik sa kanyang isipan ang mga tanong ni Alejandro. Ano ang koneksyon niya kay Isabela? Paano napunta sa kanila ang kwintas? Mga tanong na wala rin siyang kasagutan. Isang gabi, habang nagluluto siya ng simpleng adobong kangkong, nagsalita si Liana. "Ma, babalik ba ulit si Sir Alejandro? Yung malaking lalaki na laging nakatingin sa kwintas ko?" Napahinto si Clara sa paghahalo ng ulam. "Baka anak, pero kapag bumalik siya, hindi mo kailangang matakot. Ako ang bahala sa iyo." Ngumiti si Liana, bagamat halata ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. "Ma, mabait po ba siya? Kasi parang nalulungkot siya noong huli siyang nagsalita sa atin." Hindi agad nakasagot si Clara. Ang totoo, hindi niya alam kung mabait ba si Alejandro o hindi. Ang tanging alam niya ay mapanganib ang pagkakaugnay nila rito. Isang tao na may kapangyarihan, pera at impluensya, mga bagay na wala siya. At kung gugustuhin ito, kayang-kaya nitong baguhin ang direksyon ng kanilang buhay. Kinabukasan sa kafe, hindi pa rin mawala ang kaba sa dibdib ni Clara. Habang nagsasalin ng kape, lumapit si Marites at nagbulong. "I'm sorry, I can't assist with that request." Natahimik si Clara sa sinabi ng kaibigan. Totoo, wala siyang sapat na alam. Ang kanyang inalamang ang may hawak ng sagot. Ngunit wala na ito para magpaliwanag, ang naiwan na lang ay mga piraso ng alaala. Mga kwento ng isang misteryosong lalaking minsang tumulong sa kanilang pamilya at ang kwintas na ibinibilin sa kanya. Nang gabing iyon, habang nakahiga, pinilit ni Clara na maalala ang lahat ng sinabi ng kanyang ina noong nabubuhay pa ito. "Anak, ang mga bagay na iniwan ko sa iyo ay may kasaysayan. Hindi ko man masabi ngayon. Darating ang araw na ikaw mismo ang makakaunawa." Napapikit si Clara at napabuntong hininga. "Kung buhay ka pa, inay, sana'y nasasagot mo ang lahat ng ito." Makalipas ang ilang araw, nagpakita muli si Alejandro sa kafe. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi siya nakasuot ng pormal na Amerikana. Naka-long sleeves lang siya, mas simple ang itsura, ngunit nananatili ang aura ng isang makapangyarihang tao. Diretso siyang lumapit kay Clara na noon ay nag-aayos ng mga tasa. "Clara, maaari ba tayong mag-usap? Hindi dito, hindi ngayon. Gusto ko lang linawin ang lahat." Nabigla si Clara. Halos hindi makatingin ang diretsyo. "Sir, wala naman po akong alam. Ano pa po bang gusto niyong malaman?" Tinipigan siya ni Alejandro. Seryoso ang mga mata. "Clara, hindi ako galit. Nais ko lang maintindihan kung paano napunta sa iyo ang kwintas. At higit sa lahat, gusto kong makilala pa ang anak mo. May kakaiba sa kanya na hindi ko maipaliwanag." Mabilis ang tibok ng puso ni Clara. "Sir, patawarin niyo po ako. Pero hindi ko basta-basta pwedeng ibigay ang tiwala ko. Natatakot ako. Baka isang araw, dahil lang sa kwintas na ito, mawala sa akin ang anak ko." Nagulat si Alejandro sa kanyang sinabi. "Hindi ko kukunin ang anak mo, Clara. Ngunit may karapatan akong malaman kung bakit ang bagay na minsang minahal ng aking asawa ay ngayon ay nasa inyo." Nagkapinginan sila at sa sandaling iyon, ramdam ni Clara ang bigat ng lahat. Ang kanyang mga pangamba ay bumigat lalo. Totoo bang wala siyang dapat ikatakot?
o isa lamang itong simula ng isang labirinto ng kasinungalingan at sekreto? Sir, mahinahong sagot ni Clara. Bigyan niyo po ako ng panahon. Hindi ko alam ang lahat ng kasagutan ngayon. Pero pangako, kapag may nalaman ako, hindi ko kayo itatago sa katotohanan. Tumango si Alejandro, bagamat halatang hindi siya kontento. Sige Clara, hihintayin ko ang sagot mo. Pero tandaan mo, hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang totoo. Pagkaalis ni Alejandro, halos manghina si Clara. Pinuntahan niya si Liana at mahigpit itong niyakap. Anak, pangako ni Mama, hinding-hindi kita ipapahamak. At sa gabing iyon, sa katahimikan ng kanilang munting tahanan, nanatili ang tanong na bumabagabag sa kanyang isip. Dapat ba niyang pagkatiwalaan si Alejandro Vergara? O mas mainam na ilayo niya ang kanyang anak sa taong maaaring may kinalaman sa kanilang pinagmulan? Makalipas ang ilang araw mula nang mag-usap sila ni Alejandro, hindi pa rin mapakali si Clara. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng kasagutan. Ngunit ramdam niya na kailangang may malaman siya ukol sa kwintas. Ang mga tanong na iniwan ng kanyang ina bago ito pumanaw ay parang mga piraso ng palaisipan na ngayon lamang nabubuo. Isang gabi, habang mahimbing nang natutulog si Liana, napilitan si Clara na muling buksan ang lumang baul na iniwan ng kanyang ina. Naroon pa rin ang ilang lumang sulat, larawan at tela na puno ng burda. Isa-isa niyang sinilip ang mga ito. Sa isang sobre, nakita niya ang isang luma at kupas na litrato ng kanyang ina. Kasama ang isang babaeng may suot na kaparehong kwintas. Isabela, mahinang sambit ni Clara. Binabasa ang sulat sa likod ng litrato. Nakalagay doon, sa aking pinakamatalik na kaibigan, salamat sa lahat ng lihim na itinago natin. Huwag mong pababayaan kung ano ang iniwan ko sa iyo. Nanginig ang kamay ni Clara. Kaibigan pala ni Inay ang asawa ni Alejandro? Pero bakit sa amin napunta ang kwintas? Kinabukasan, nagpasya si Clara na harapin ang katotohanan. Naghintay siya ng pagkakataon at nang bumalik si Alejandro sa kafe, agad niya itong nilapitan. Sir, kailangan po natin mag-usap. May nakita po akong larawan kagabi. Ang asawa ninyo, si Isabela, kaibigan pala siya ng aking ina. Nagulat si Alejandro. Anong sinabi mo? Dahan-dahang naglabas si Clara ng lumang litrato mula sa kanyang bag. Inabot niya ito sa CEO. Nang makita ni Alejandro ang larawan, nanlaki ang kanyang mga mata. Diyos ko, ito si Isabela at ito ang kaibigan niyang madalas niyang ikwento sa akin noon. Hindi ko akalain na siya pala ang ina mo. Umupo silang dalawa sa isang mesa, malayo sa mga nakikinig. Doon, sa unang pagkakataon, nagbukas si Alejandro ng kanyang nakaraan. Clara, ang kwintas na iyan ay hindi ordinaryong alahas. Ipinagawa ko ito kay Isabela noong mga unang taon ng aming pagsasama. Sinabi ko sa kanya na ito ang magiging tanda ng aming pagmamahalan. Ngunit nang mamatay siya sa aksidente, hindi na namin muling nakita ang kanyang katawan. Wala na ring nakita ang kwintas. Ang akala ko'y nawala na ito magpakailanman. Habang nagsasalita si Alejandro, hindi niya mapigilang mangilid ang luha. Ngayon, nakikita ko itong suot ng iyong anak at hindi ko alam kung anong ibig sabihin nito. Pero ang isang bagay ay malinaw. May malaking bahagi ng nakaraan ang hindi ko alam. Tahimik lang si Clara, ngunit sa kanyang loob ay may halong kaba at awa. Sir, ang tanging alam ko lang po ay ibinilin ito ng aking ina bago siya namatay. Wala po akong ibang paliwanag. Ni minsan ay hindi niya kinuwento kung bakit ganoon ito kahalaga. Ngumiti si Alejandro ng mapait. Kung ganoon, baka ang ina mo ang nakakaalam ng lahat. Pero dahil wala na siya, kailangan nating hanapin ang iba pang piraso ng katotohanan. Sa sandaling iyon, lumapit si Liana at umupo sa tabi nila. Mama, bakit po kayo umiiyak? At bakit din umiiyak si Sir Alejandro? Inosenteng tanong ng bata. Hinaplos ni Clara ang ulo ng anak. Wala anak, may pinag-uusapan lang kami. Ngunit tumingin si Alejandro kay Liana at may kakaibang damdamin ang bumalot sa kanya. Ang mga mata ng bata, ang paraan ng kanyang ngiti,
ay tila nagpapaalala sa kanya ng alaala ng kanyang yumaong asawa. Hindi niya mapigilang maramdaman ang koneksyon. Clara, wika ni Alejandro, kung totoong kaibigan ng iyong ina si Isabela, ibig sabihing hindi aksidente ang lahat ng ito. Ang kwintas na nasa anak mo ay maaaring iniwan sa kanya para sa isang dahilan. Pero sir, sagot ni Clara, halos nanginginig. Natatakot po ako. Paano kung dahil sa kwintas na ito, may mga taong gustong kunin ang anak ko? Hindi ko alam kung anong pinasok namin. Muli siyang tinitigan ni Alejandro at sa pagkakataong iyon, mas mahinahon ang kanyang tinig. Hindi ko hahayaan na mangyari iyon. Kung may katotohanang kailangan lumabas, tutulungan kitang hanapin ito. Hindi dahil sa negosyo, hindi dahil sa nakaraan, kundi dahil sa anak mo at dahil nararapat kay Isabela na malaman ko ang buong kwento. Natigilan si Clara sa kanyang narinig. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi lamang interes ang nagtutulak kay Alejandro. May emosyon, may pangungulila at may paghahanap ng katarungan sa nakaraan. Pag-uwi nila ni Liana, nagkulong siya sa kanyang kwarto at matagal na nakatitig sa kwintas ng anak. Alam niyang may malaking papel ang alahas na ito sa kanilang buhay. Ngunit ang tanong na bumabagabag sa kanya, handa ba siya sa mga kasagutang maaaring sumira o magbago ng kanilang kinabukasan? Sa katahimikan ng gabi, bumulong siya habang yakap ang anak. Anak, darating ang araw, malalaman natin ang lahat. Pero anuman ang mangyari, ako ang magiging sandalan mo. At sa kabila ng pangamba, may gahagyang sigla sa kanyang puso. Sapagkat alam niyang ang paglalahad ng lihim ay simula ng pagbubukas ng pinto patungo sa mas malalim pang katotohanan. Lumipas ang ilang araw matapos ipakita ni Clara ang lumang litrato kay Alejandro. Ang mga salitang binitiwan ng lalaki ay patuloy na umuukit sa kanyang isipan na ang kanyang ina ay maaaring konektado sa asawa ng CEO. Ngunit higit na mabigat sa kanyang dibdib ang sinabi nitong kailangan nilang hanapin ang katotohanan. Kinabukasan, sa kalagitnaan ng kanilang hapunan, nagsalita si Clara habang tinitingnan si Liana na naglalaro ng kanyang kwintas. Anak, may pupuntahan tayo bukas. Kailangan nating alamin ang totoo tungkol sa kwintas na iyan. Tumingin si Liana sa kanya, halatang nagtataka. Saan po tayo pupunta, ma? Babalik tayo sa probinsya. Kakausapin natin ang Tia Belen, kapatid ng lola mo. Siya na lang ang natitirang makakapagsabi sa atin kung saan nanggaling ang kwintas na ito. Mahinahong paliwanag ni Clara. Kinabukasan ng madaling araw, sumakay sila ng bus pa probinsya. Habang bumabaybay sila sa kalsadang puno ng palayan, sariwang hangin at mga lumang bahay na kahoy, ramdam ni Clara ang kaba sa kanyang dibdib. Para bang ang bawat kilometro ay naglalapit sa kanila sa isang katotohanang maaaring magpabago sa kanilang buhay. Pagdating nila sa lumang bahay ni Tia Belen, sinalubong sila ng matandang babae na payat at halos baluktot na ang likod, ngunit matalim pa rin ang mga mata. Clara, matagal-tagal ka ring hindi nakadalaw. At ito, si Liana na apo ng kapatid ko. Lumalaki ka na, Hija. Nagmano si Clara at pinakilala ang anak. Iya, pasensya na po kung ngayon lang kaming bumalik. May gusto po sana akong itanong. Pinaupo sila ni Tia Belen sa lumang sala kung saan nakasabit pa rin ang mga lumang larawan ng pamilya. Inalok sila ng salabat at sumandaling nag-usap tungkol sa buhay-buhay. Ngunit hindi na nakatiis si Clara at agad na inilabas ang pakay. Tia, panimula niya, naaalala niyo po ba ang kwintas na ito? Iniwan ito ni inay sa akin bago siya pumanaw. Sinabi niya, wag ko raw iwawala at may kasaysayan ito. Pero hanggang ngayon, hindi ko maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin. Tumingin si Tia Belen sa kwintas na nakasabit sa leeg ni Liana. Nanlaki ang kanyang mga mata at tila nagbalik sa kanyang alaala ang nakaraan. Diyos ko, hindi ko akalaing makikita ko pa iyan. Alam mo ba, Clara, ang kwintas na iyan ay hindi basta alahas. Ang nagbigay niyan sa nanay mo ay isang mayamang babae na nangangalang Isabela. Nagulat si Clara. Si Isabela? Iyon po ang pangalan ng asawa ni Alejandro Vergara
Ang CEO na nahimatay sa cafe? Tumango si Tia Belen. Oo, siya yun. Ang hindi mo alam, minsan siyang nagpunta dito sa probinsya. Mga 20 taon na ang nakalilipas. Nawalan siya ng malay noon sa gilid ng kalsada at si nanay mo ang nagligtas sa kanya. Sa kanilang pagkakaibigan, ibinigay niya ang kwintas na iyan bilang tanda ng tiwala. Sinabi niya kung sakaling may mangyari sa kanya, panatilihin ito. Nanlumo si Clara sa narinig. Tia, kung ganoon, Totoo ang sinabi ni Alejandro. Ang kwintas ay pagmamayari talaga ng kanyang asawa. Nagpatuloy si Tia Belen. Ngunit hindi lang iyon basta regalo. may dahilan kung bakit pinili ni Isabela na ibigay iyan sa nanay mo. Hindi ko alam ang buong detalye, ngunit ang huli kong naririnig ay nagtatago siya mula sa isang panganib. May mga taong gustong angkinin ang kanyang ari-arian at ipahamak ang pamilya niya. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Panganib? Ibig sabihin, hanggang ngayon, posibleng may mga taong nagmamasid dahil sa kwintas? Nagbuntong hininga si Tia Belen. Maaaring ganoon na, Clara. Kaya't kung ako sa'yo, mag-iingat ka. Huwag mong basta pagkakatiwalaan kahit sino, kahit pamayaman o makapangyarihan. Protektahan mo ang anak mo higit sa lahat. Habang pauwi sila pabalik ng Maynila, tahimik lamang si Clara. Wala siyang ibang ginawa kundi isipin ang mga salitang iniwan ng kanyang tiyahin. Ngayon ay malinaw na kung bakit ganoon na lamang ang naging reaksyon ni Alejandro. Ang kwintas ay simbolo ng isang nakaraan na hindi pa tuluyang natatapos. Sa cafe, muling dumating si Alejandro, dala ang pagkasabik at pangungulila. Clara, may nalaman ka ba? Tanong niya agad nang makita ito. Tahimik na inilabas ni Clara ang mga salitang kanyang natutunan mula kay Tia Belen. Sir, tama po kayo. Ang kwintas ay pagmamayari ni Isabela. Ngunit hindi ko alam kung bakit iniwan niya ito sa aking ina. Ang sabi lang ng tiyahin ko, may panganib noon na sinusubukan niyang takasan. Napatigin si Alejandro, tila hindi makapaniwala. Isabela, palaging may itinatago. Hindi ko alam kung anong klase ng panganib yon, pero kung ganon, baka hindi aksidente ang lahat. Maaring may taong may kinalaman sa pagkawala niya. Nagkatitigan sila at parehong nakaramdam ng pangamba. Kung totoo ang hinala, mas mabigat na problema ang kanilang kinakaharap kaysa sa inakala nila. Kinagabihan habang nakayakap kay Liana, bumulong si Clara. Anak, hindi ko alam kung saan tayo dadalhin ng lahat ng ito. Pero isang bagay ang sigurado, hinding-hindi kita bibitawan, kahit anong katotohanan pa ang lumabas. At sa madilim na gabi, habang nakasilip ang buwan sa kanilang bintana, malinaw kay Clara na ang paghahanap ng katotohanan ay hindi na niya matatakasan. Nagsimula na ang lahat at wala nang atrasan. Mula nang makabalik sila mula sa probinsya at malaman ni Clara ang kasaysayan ng kwintas, tila mas mabigat ang kanyang dibdib. Hindi na ito basta alahas na alaala ng kanyang ina, kundi simbolo ng isang lihim na maaaring magdala ng panganib. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, unti-unti ring lumalapit si Alejandro sa kanila, hindi bilang isang makapangyarihang CEO, kundi bilang isang taong sabik na alamin ang koneksyon ng kanyang nakaraan sa pamilya ni Clara. Isang araw, dumating si Alejandro sa cafe nang walang kasamang tauhan. Tahimik siyang pumasok, dala-dala ang isang malaking sobre. Habang abala si Clara sa pagsisilbi, nilapitan siya nito at iniabot ang sobre. Clara, para kay Liana ito, scholarship certificate. Maaaring siyang pumasok sa pinakamagandang paaralan sa Maynila. Libre ang lahat, tuition, libro, uniforme. Halos hindi makapaniwala si Clara. Sir, hindi ko po alam kung tatanggapin ko ito. Hindi po ba't masyado itong malaki? Hindi ko kayang tumbasan ang ganitong kabutihan? Ngumiti si Alejandro, ngunit halata ang lungkot sa kanyang mga mata. Wala kang kailangang tumbasan, Clara. Ang gusto ko lang ay mabigyan ng magandang kinabukasan ang bata. Para na rin kay Isabela at para sa lahat ng hindi ko nagawa noon. Habang kausap nila si Alejandro, dumating si Marites at napatingin sa kanila. Pagbalik nito sa kusina, agad siyang nagkomento. Clara, hindi ba't parang delikado na ang nangyayari? Baka masyado ka nang nadedepende sa kanya.
Alam mo namang hindi lahat ng mabait ay may busilak na motibo. Hindi nakasagot si Clara. Alam niyang may punto si Marites. Totoo, natutulungan sila ni Alejandro sa maraming bagay. Pero kapalit ba nito'y unti-unti na niyang binubuksan ang pinto ng kanyang tiwala? Kinagabihan, pinag-usapan ni Lekto ni Liana habang kumakain. Anak, gusto mo ba talagang pumasok sa bagong paaralan? Malayo ito kaysa dati mong school. Matalinong tumingin si Liana sa kanya. Ma, kung makakatulong po ito para hindi ka na masyadong maghirap, gusto ko. Pero kung sa tingin mo po ay hindi maganda, hindi ko ipipilit. Napaluha si Clara sa sagot ng anak. Anak, ang bait-bait mo talaga. Sana'y huwag kang magbago. Pangako ni Mama, kahit saan tayo mapunta, palagi kitang ipaglalaban. Ngunit sa mga sumunod na linggo, lalo lamang dumami ang mga taong nakikialam. May mga kapitbahay na nagsasabing ginagamit lang ni Clara ang CEO para umangat sa buhay. Ang ilan na may nagsasabing baka anak daw mismo ni Alejandro si Liana, kaya ganoon na lang ang malasakit nito. Isang gabi, habang papauwi si Clara mula sa kape, hinarang siya ng dalawang lalaking naka-Amerikana. Miss Clara, magandang gabi. Pinapasabi ng ilang board members ng kumpanya ni Sir Alejandro, kung may malasakit ka sa kanya, lumayo ka na. Hindi maganda para sa imahe ng kumpanya na nakikita siyang malapit sa isang waitress. Nanlamig si Clara. Wala po akong masamang intensyon, anak ko lang ang iniintindi ko. Ngunit mariin ang sagot ng isa. Kung talagang iniintindi mo ang anak mo, ilayo mo na siya sa mga mata ng publiko. Kung hindi, baka kayo pa ang madamay. Nanginginig si Clara ng matauwi at buong gabi ay hindi siya nakatulog. Kinausap niya si Alejandro kinabukasan tungkol dito. Sir, hindi ko na po alam kung tama pa bang makipag-ugnayan sa inyo. May mga taong galit sa amin. Baka mas mapahamak lang si Liana. Mariin ang sagot ni Alejandro. Clara, hindi ka nila dapat takutin. Ako ang bahala. Kung may papanigan ako, hindi iyon ang board, kundi ikaw at ang anak mo. Ngunit kahit narinig niya ang mga salitang iyon, may kaba pa rin sa dibdib ni Clara. Alam niyang hindi basta-basta matatapos ang mga pagsubok na ito. Ang mga intriga, ang mga bulungan, at ang mga mata ng lipunan ay unti-unting nagpapahirap sa kanilang sitwasyon. Sa gitna ng lahat ng ito, patuloy na ipinapakita ni Alejandro ang kanyang kabutihan. Hindi lamang sa pagbibigay ng scholarship, kundi pati sa maliliit na bagay. Dinadalhan niya sila ng pagkain, pinupuntahan si Liana para makipaglaro, at minsan ay tumutulong pa kay Clara sa mga gawaing bahay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nananatili ang tanong sa puso ni Clara. Hanggang saan ba niya kayang pagkatiwalaan si Alejandro? At handa ba siyang ibigay ang kanyang buong tiwala sa isang taong maaaring may hawak ng kasagutan, ngunit maaari ring maging dahilan ng kanilang pagkawasa? Habang yakap ang anak sa katahimikan ng gabi, isang bagay ang malinaw kay Clara. Anumang tulong o pangako ang ibigay ni Alejandro, ang tiwala ay hindi madaling bitawan. At bago niya ito buuin, kailangan niyang makita ang buong katotohanan. Hindi nagtagal o lumabas sa publiko ang balita tungkol sa misteryosong ugnayan ng CEO na si Alejandro Vergara at ng isang simpleng waitress na si Clara. Naging usap-usapan ito hindi lamang sa kafe, kundi maging sa mga dyaryo at social media. Ang mga litrato ni Alejandro na nakikitang nakikipag-usap kay Clara at nakikipaglaro kay Liana ay kumalat, at sa isang iglap, tila lahat ay may sariling interpretasyon. Sigurado akong anak niya ang bata, sabi ng isa sa mga customer habang nakapila. Hindi kaya ginagamit lang ng waitress na iyon ang kwintas para makahingi ng tulong, sagot ng isa. Naririnig ni Clara ang lahat ng iyon at sa bawat bulong ay lalong bumibigat ang kanyang loob. Ngunit mas malala pa ang mga sumunod na pangyayari. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga pinggan sa kusina ng cafe, biglang dumating ang isang grupo ng mga lalaking nakabarong. Pormal ang anyo, ngunit halatang mabigat ang presensya. Pinangunahan sila ng isang matandang lalaki na may matalim na titig. Siya si Mr. Delgado, isa sa mga pinakamakapangyarihang board member ng kumpanya ni Alejandro. Miss Clara, maaari ba kitang makausap? Malamig na sabi nito, habang nafataas ang kilay. Kinabahan si Clara,
Ngunit mahinahong sumagot, "Opo, ano po ang maipaglilingkod ko?" Umupo si Delgado at diretsahang tumingin sa kanya. "Narinig na namin ang tungkol sa iyo at sa anak mo. Pakinggan mo ako, Hija, hindi maganda para kay Alejandro ang madikit sa isang tao gaya mo. Ang negosyo ay nakasalalay sa kanyang reputasyon. Kung ipagpapatuloy mo ang pakikipag-ugnayan sa kanya, sisirain mo ang lahat ng pinaghirapan niya." Halos manghina si Clara sa bigat ng mga salita. "Wala po akong balak sirain siya o ang negosyo niya. Ang gusto ko lang ay maprotektahan ang anak ko." Ngumisi si Delgado ngunit may bahid ng pananakot. "Kung talagang gusto mong protektahan ang anak mo, umalis ka na sa buhay niya bago pa maging huli ang lahat. Dahil kung hindi, baka pati ikaw at ang anak mo ay madamay." Nanginginig si Clara habang pinapakinggan ang banta. Pag-alis ng grupo, halos maluha siya sa takot. Alam niyang hindi na lang simpleng chismis ang kinakaharap nila, kundi mga taong may tunay na kapangyarihan na handang gumamit ng pananakot para lamang mapanatili ang kanilang interes. Kinagabihan, habang nakahiga sila ni Liana, hindi maitago ni Clara ang tanyang pangamba. "Anak, kung sakaling may mga taong magsabi sa iyo ng masama tungkol kay Mama, huwag kang maniniwala. Tandaan mo, ikaw ang dahilan kung bakit lumalaban ako." "Ma, natatakot po ako. May mga tao bang gustong kunin ang kwintas ko?" Inosenteng tanong ni Liana. Hinaplos ni Clara ang piski ng anak. "Kahit anong mangyari, hindi ka nila maaagaw sa akin. Hinding-hindi." Kinabukasan, nakipagkita siya kay Alejandro upang ipaalam ang nangyari. "Sir, may dumating sa kafe kagabi. Si Mr. Delgado at ilang kasama niya. Pinagbantaan nila ako at sinabing umalis na raw kami sa buhay ninyo." Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ni Alejandro at nagngit-ngit. Si Delgado, matagal ko nang alam na gusto niyang siya ang umupo sa posisyon ko. Ginagamit niya ang lahat ng pagkakataon para siraan ako at ngayon pati kayo, dinamay na niya. Lumapit siya kay Clara at nagsalita ng mariin. "Clara, huwag kang matakot. Hindi ako papayag na apihin ka nila. Lalaban tayo." Ngunit umiling si Clara. "Sir, hindi madali iyon. May kapangyarihan sila. Kung totoo man ang lahat ng hinala natin, baka hindi lang negosyo ang nakataya dito, pati buhay namin ng anak ko." Hinawakan ni Alejandro ang kanyang balikat. "Hindi kita pababayaan. Kung may laban silang sisimulan, haharapin ko. At kung kinakailangan, ilalaban ko kayo bilang pamilya ko." Nagulat si Clara sa mga salitang iyon. Hindi niya inaasahang aabot sa ganung punto ang CEO. Ngunit sa halip na makaramdam ng ginhawa, lalo lamang siyang naguluhan. Hanggang saan ba ang kaya niyang pagkatiwalaan ng taong ito? At hanggang saan bang kayang ipaglaban ni Alejandro ang kanyang paninindigan laban sa mga taong handang sirain sila? Habang lumalala ang tensyon, nagsimulang kumalat sa media ang mas maraming espekulasyon. Ang ilang headline ay nagsasabing CEO may tagong pamilya o isang waitress nagdadala ng gulo sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Sa bawat balitang lumalabas, mas lalong natatakot si Clara na baka dumating ang araw na hindi na niya kayang protektahan ang anak laban sa mga matang nakatutok sa kanila. At sa ilalim ng lahat ng kaguluhan, malinaw ang isang bagay. Nagsimula ng umusbong ang mga kontrabida sa kanilang kwento. Mga taong handang ibagsak sila para lamang manatiling hawak ang kapangyarihan. Mula nang mangyari ang pagtutulong ng mga board members at ang tahasang pagbabanta ni Mr. Delgado, lalong naging alerto si Clara. Hindi na siya mapakali kahit sa simpleng pamamalengke o paglalakad pa uwi. Parang laging may matang nakasunod sa kanya at kay Liana. Kahit ang bata, ramdam na rin ang bigat ng sitwasyon. Isang umaga, habang nag-aayos ng uniforme ni Liana para sa klase, nagtanong ang bata, "Ma, bakit po parang palaging nagmamadali tayo? Bakit hindi na tayo masyadong lumalabas sa labas tuwing hapon?" Napayuko si Clara at pinisilang kamay ng anak. "Anak, ginagawa ko lang ang lahat para maging ligtas ka. May mga tao kasi na hindi natin kilala at baka magdulot ng gulo. Pero huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan." Sa cafe,
mas naging mapagbantay si Clara. Ayaw na niyang palaging nakikita si Liana sa loob habang may mga estrangherong pumapasok. Kaya tuwing wala siyang makuhang magbabantay, inilalapit niya ang anak sa kusina at doon pinauupo, malapit sa mga kasamahan niyang tiwala niya. Isang araw, muling dumating si Alejandro. Halata sa mukha nito ang pagod, ngunit sa mata ay may determinasyong hindi matitinag. Nilapitan niya agad si Clara. Clara, kailangan nating mag-usap. Lalo na ngayon na lumalala ang sitwasyon. Hindi naligtas si Liana kung mananatili kayong mag-isa. Natigilan si Clara. Sir, hindi ko alam kung tama pa bang makipag-ugnayan sa inyo. Ang dami ng tao ang kumakalaban, pati kami ng anak ko nadadamay. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa. Ngunit mariin ang tinig ni Alejandro. Clara, hindi ako makakapayag na mapahamak kayo. Kung gusto mo, maaari ko kayong ilipat sa isang ligtas na lugar. May bahay ako na malayo sa mata ng publiko. Doon muna kayo manatili habang sinusubukan kong ayusin ang lahat. Umiling si Clara, bagamat halatang naguguluhan, hindi ko po alam kung dapat kong tanggapin yan. Kung sakaling lumipat kami, baka sabihin ng mga tao na ginagamit namin kayo. Baka lalo kaming husgahan. Hinawakan ni Alejandro ang kanyang balikat at tumingin ng diretso sa kanya. Clara, kalimutan mo muna ang sinasabi ng iba. Ang pinakamahalaga ay ang kaligtasan ni Liana. Hindi ba't yon ang pinakamahalaga para sa'yo? Natigilan si Clara. Tama siya. Sa lahat ng pinagdaanan niya, ang anak niya ang kanyang pinaglaban. Ngunit taano kung pagtanggap ng tulong ni Alejandro ay lalo lamang magpalala ng sitwasyon? Kinagabihan, habang nag-uusap sila ni Liana bago matulog, hindi maiwasan ni Clara ang maging tapat. Anak, may pagkakataon na baka lumipat muna tayo ng tirahan. Para ligtas ka, niyakap siya ni Liana. Ma, kahit saan tayo pumunta, basta magkasama tayo, okay lang sa akin. Basta wag mo akong iiwan. Napaluha si Clara. Hinding-hindi anak, hinding-hindi. Ngunit hindi siya makatulog buong gabi. Sa bawat ingay ng motorsiklo sa labas, sa bawat taong dumadaan, para bang may panganib na nakaabang. At nang sumunod na araw, lalo pang tumindi ang kanyang pangamba. Habang papauwi sila mula sa kafe, napansin niyang may itim na sasakyang nakasunod sa kanila. Kahit lumiko sila sa magkakaibang kalsada, nandoon pa rin. Nagpanggap siyang hindi napansin, ngunit mas hinigpitan niya ang hawak sa kamay ng anak. Nang makapasok na sila sa bahay, mabilis niyang isinara ang pinto at isinandal ang sarili. Hindi na ito ligtas. Kinabukasan, hindi na siya nagdalawang isip. Kinausap niya si Alejandro sa kafe. Sir, kung talagang totoo ang sinabi ninyo na ligtas kami sa bahay ninyo, tatanggapin ko na. Para lang kay Liana. Hindi na ako makatulog ng payapa sa takot. Nakangiting tumango si Alejandro, ngunit bakas ang pangumulila. Salamat sa tiwala, Clara. Pangako, hindi ko kayo pababayaan. At mula noon, nagsimula ang mas malapit na ugnayan sa pagitan ni Alejandro at ng mag-ina. Sa tuwing bumibisita siya, lagi niyang tinitiyak na masaya at ligtas si Liana. Minsan, dinadala niya ito ng mga librong pambata at laruan. Bagay na ni minsan ay hindi na ibigay ni Clara dahil sa kahirapan. Ngunit kahit paano'y nanatili pa rin ang takot ni Clara. Hindi niya makalimutan ang banta ni Delgado at ang sasakyang sumusunod sa kanila. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. At sa kanyang dibdib, mas tumibay ang pasya. Anumang mangyari, protektahan niya ang anak. Kung kailangan niyang isakripisyo ang lahat, gagawin niya, alang-alang kay Liana. Sa gabi bago sila lumipat sa bahay ni Alejandro, bumulong siya sa anak habang magkahawak sila ng kamay. Anak, hindi ko alam kung ano pa ang mangyayari bukas. Pero tandaan mo, mahal na mahal kita at lahat ng ginagawa ko para sa'yo. Ngumiti si Liana, mahigpit na niyakap ang kanyang ina at sabay hinawakan ang kwintas na parang nagbibigay sa kanya ng lakas. Ma, hindi po ako natatakot. Basta kasama kita. At sa mga salitang iyon, muling nagkaroon ng lakas ng loob si Clara.
handa siyang harapin ang kahit sinong kontrabida, basta't ang anak niya ay ligtas sa kanyang piling. Matapos ang mahabang pag-aalinlangan, lumipat sina Clara at Liana sa isang pribadong bahay na pag-aari ni Alejandro. Hindi ito marangya kagaya ng mansyon ng isang mayamang pamilya, kundi isang tahimik na rest house sa labas ng Maynila. Malapit sa kabundukan at malayo sa ingay at usisero ng lungsod. Pagdating nila, manghang-mangha si Liana. "Ma, ang ganda naman dito. May hardin, may puno ng mangga at may maliit na lawa. Para po tayong nasa ibang mundo." Ngumiti si Clara, ngunit halata ang pag-aalala sa kanyang mga mata. "Oo anak, pero tandaan mo, nandito tayo hindi para magbakasyon. Nandito tayo para maging ligtas." Naroon din si Alejandro ng araw na iyon, abala sa pag-aasikaso ng kanilang paglipat. Nakasuot lang siya ng simpleng polo at maong, bagay na bihira siyang makita ni Clara na suot. Wala ang imaheng CEO at ang kaharap niya ngayon ay isang lalaking may malasakit. "Clara," ani Alejandro, "dito muna kayong mananatili hanggat hindi pa malinaw kung sino ang nasa likod ng mga pagbabanta. May mga taong naka-assign na magbantay pero hindi sila makikialam sa pribadong buhay ninyo. Gusto ko lang siguraduhin na ligtas kayo." Bahagyang tumango si Clara. "Salamat po sir, hindi ko akalaing darating ang panahon na mangangailangan ako ng tulong mula sa inyo. Pero ngayon, wala akong ibang iniisip kundi ang kaligtasan ng anak ko." "Hindi mo kailangang humingi ng tawad o magduda," sagot ni Alejandro. "Kung ano man ang dahilan kung bakit pinagtagpo tayo, isa lang ang malinaw sa akin. Kailangan kong protektahan kayo." Sa mga sumunod na linggo, unti-unting nagbago ang takbo ng kanilang araw. Sa umaga, gigising si Liana ng maaga at tatakbo sa hardin, masayang pinapakinggan ang mga ibon. Si Alejandro naman ay madalas na naroroon, nagdadala ng mainit na tsokolate para kay Liana at kape para kay Clara. "Mama, ang sarap ng tsokolate ni Tito Alejandro," masayang sabi ni Liana isang umaga. Ngumiti si Clara, bagamat pilit niyang pinipigil ang sarili na masanay sa ganitong atensyon. "Huwag mong tawaging Tito, anak. Sir Alejandro ang tawag natin sa kanya." Ngunit natawa lang si Alejandro. "Clara, hayaan mo na siya. Kung mas komportable siyang tawagin akong Tito, wala akong problema doon." Habang tumatagal, napapansin ni Clara na mas nagiging malapit si Alejandro kay Liana. Minsan, tinuturuan niya itong magbasa ng Ingles at sa ibang araw naman ay tinuturuan siyang magbilang gamit ang mga bato sa hardin. Minsan, sabay silang nagtatawanan sa simpleng laro ng habulan. "Ma, ang bait pala ni Tito Alejandro," bulong ni Liana isang gabi habang nakahiga sila. "Parang tatay na rin siya." Napahinto si Clara at napalunok. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang inosenteng obserbasyon ng anak. "Anak, hindi natin alam ang lahat. Basta ang mahalaga, mahal kita at hindi kita iiwan." Ngunit sa kanyang puso, unti-unti na ring lumalampot ang kanyang damdamin. Ang Alejandro na nakikita niya ngayon ay malayo sa imaheng CEO na palaging seryoso at puno ng kapangyarihan. Ang kaharap niya ay isang taong marunong magpahalaga sa maliliit na bagay. Isang taong tila tunay na nagmamalasakit. Isang gabi habang nakaupo sila sa veranda at pinagmamasdan ang buwan, nagkaroon sila ng mas seryosong pag-uusap. "Clara, panimula ni Alejandro, alam kong mahirap para sa iyo ang lahat ng ito. Pero sana, kahit paano, nakikita mong hindi ko kayo ginagamit. Ang lahat ng ginagawa ko ay dahil naniniwala ako na konektado tayo. Hindi lang sa kwintas, kundi sa nakaraan na kailangang malaman." Tahimik si Clara sandali bago sumagot. "Sir, hindi ko alam kung anong plano ng Diyos sa atin, pero hindi ko maitatanggi. Kung wala ka baka matagal na kaming nadapa ng anak ko, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan." Tumingin si Alejandro sa kanya, seryoso ang mga mata. "Hindi mo kailangang magpasalamat. Ang tanging hiling ko lang ay hayaan mong manatili ako sa buhay niyo. Hindi man bilang isang kapalit ng ama ng anak mo, pero bilang isang taong handang tumulong." Napalunok si Clara. "Sir, natatakot akong masanay sa presensya mo. Kasi paano kung isang araw bigla kang mawala?
Sandaling natahimik si Alejandro bago nagsalita. Hindi ako aalis, Clara. Hindi ko kayang iwan kayo, lalo na si Liana. Sa mga salitang iyon, hindi na nakapagsalita si Clara. Tanging ang malamig na simoy ng hangin at ang malamlam na liwanag ng buwan ang saksi sa katahimikang bumalot sa kanilang dalawa. Ngunit sa puso ni Clara, unti-unti nang nabubuo ang isang bagay na matagal na niyang pinipigilan. Ang pagkakaroon ng tiwala at higit pa roon ang unti-unting pagkakalapit ng kanilang mga damdamin. At sa mga gabing iyon na magkasama sila sa iisang tahanan, malinaw na ang kwintas ay hindi na lamang isang simbolo ng nakaraan. Ito'y naging tulay upang magdikit ang dalawang pusong parehong sugatan ng panahon. Si Clara na lumaban mag-isa at si Alejandro na matagal nang nagdurusa sa pagkawala ng kanyang asawa. Ngayon, sa katahimikan ng kanilang bagong tirahan, nagsisimula ng sumibol ang isang ugnayang hindi nila inasahan. At bagamat hindi pa tapos ang laban, alam nilang sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging matatag ang pader na bumabalot sa kanilang maliit na pamilya. Habang lumilipas ang mga linggo, sa bagong tirahan na inilaan ni Alejandro para kay Clara at Liana, unti-unting lumalapit ang loob ng tatlo sa isa't isa. Ngunit kasabay ng kanilang paglapit ay lalo ring lumalala ang galit at pagtutol ng mga nasa paligid ni Alejandro. Partikular na ang ilang board members ng kanyang kumpanya. Isang hapon, habang nasa opisina si Alejandro, pinatawag siya ni Mr. Delgado sa isang emergency meeting. Pagkapasok niya sa conference room, naroon na ang halos lahat ng board. Malamig ang kanilang mga titig at ang iba ay halatang hindi na makapaghintay magsalita. Alejandro, panimula ni Delgado, dumarami na ang mga usap-usapan. Ang mga investors ay nagdadalawang isip kung dapat pa ba nilang ipagkatiwala ang kanilang pera sa isang CEO na may kinakasamang waitress at isang batang hindi malinaw ang pinagmulan. Ang reputasyon ng kumpanya ay nakataya. Mariin ang boses ni Alejandro. Ang personal kong buhay ay wala dapat kinalaman sa negosyo. Wala kayong karapatan na diktahan kung sino ang dapat kong tulungan. Sumabat ang isa pang board member. Ngunit Alejandro, hindi lang ito tungkol sa'yo. Ang pangalan ng kumpanya ay nakataya sa bawat galaw mo. Ang balita tungkol kay Clara at sa kanyang anak ay hindi na simpleng chismis. May mga pahayagan ang nagtatangkang ilabas ang kwento. Kung hindi mo ititigil ang ugnayan mo sa kanila, maaaring bumagsak ang mga shares ng kumpanya. Tumayo si Alejandro at mariing itinuro ang mesa. Hindi ko sila iiwan kung ang pagiging tao ko ay nagiging problema. Mas pipiliin kong mawalan ng posisyon kaysa mawalan ng dangal. Nagkagulo ang mga bulungan sa loob ng silid. Ngunit sa likod ng matatag na paninindigan ni Alejandro, alam niyang mas lalong lalala ang sitwasyon. Samantala, sa bahay, hindi lingid kay Clara ang bigat ng nararamdaman ni Alejandro. Nang makauwi to, napansin agad ni Clara ang lungkot sa kanyang mukha. "Sir," maingat niyang tanong, "maayos lang po ba ang lahat? Kanina pa kayo tahimik?" Huminga ng malalim si Alejandro. "Clara, nagkaroon kami ng mainit na pagtatalo ng board. Ayaw nilang manatili ako sa inyo. Gusto nilang putulin ko ang koneksyon ko sa iyo at kay Liana. Ngunit hindi ko iyon gagawin." Nanlaki ang mga mata ni Clara. "Sir, hindi ninyo kailangang isakripisyo ang lahat dahil sa amin. Baka mas pabuti na nga kung lumayo na kami." Umiling si Alejandro, mariin ang tinig. Hindi ako papayag. Matagal na akong nagkulang bilang asawa at bilang ama. Kung ngayon ay may pagkakataon akong bumawi, kahit hindi man kay Isabela mismo, kundi sa inyong mag-ina, hindi ko ito hahayaang mawala. Tahimik lang si Clara, ngunit sa kanyang puso may halong awa at pangamba. Alam niyang totoo ang salita ni Alejandro, ngunit alam din niyang mas malaki ang kalabang hinaharap nila. Hindi nagtagal, dumating ang unang palatandaan ng mas malaking panganib. Isang gabi, habang mahimbing nang natutulog si Liana, may narinig si Clara na ingay mula sa labas. Parang may taong nagbukas ng gate. Dali-dali siyang lumabas at nadatnan ang dalawang lalaking nakaitim, hawak ang kamera. "Hoy, sino kayo?" sigaw niya, naninginig sa kaba.
Nagulat ang dalawang lalaki at agad na tumakbo palabas. Naiwan sa sahig ang isa nilang papel, isang larawan ni Liana na kuha mula sa labas ng bintana. Halos maluha si Clara sa takot. Agad niyang ginising si Alejandro at ipinakita ang larawan. "Sir, tignan niyo po ito." May mga taong nagmamanman sa amin. Ang anak po ang target nila. Halos manginig si Alejandro sa galit. "Delgado, siguradong siya ang may pakana nito. Gusto niyang takutin tayo hanggang sa sumuko, pero hindi ako tipigil. Protektahan ko kayo." Kinabukasan, pinatawag ni Alejandro ang kanyang abogado at ilan sa mga pinagkakatiwalaang tao. Simulan niyo ng imbestigahan ang lahat ng galaw ni Delgado. Kung kinakailangan, ilantad natin ang lahat ng baho niya. Ngunit kahit alam niyang may ginagawa si Alejandro, hindi mapakali si Clara. Habang pinagmamasdalang natutulog na anak, bumulong siya sa sarili. "Anak, sana hindi ka na madamay pa sa lahat ng ito. Handa akong magsakripisyo, basta ligtas ka." Lumipas ang mga araw at lalong humihigpit ang alitan. Sa bawat pagbalik ni Alejandro sa opisina, laging may bagong banta o chismis na kumakala. Ngunit sa bawat pagbabalik niya sa tahanan, lalo naman siyang lumalapit kay Clara at kay Liana. Isang gabi, muling nag-usat sila ni Clara habang magkasamang nagluluto ng hapunan. "Clara, ani Alejandro, alam kong napakahirap ng lahat ng ito, pero gusto kong marinig mula sa iyo, handa ka bang ipaglaban ito kasama po? Hindi ko ito kayang mag-isa." Tumingin si Clara sa kanya, hawak ang kutsilyo at gulay na hinihiwa. "Sir, hindi ko alam kung paano ko kayo matutulungan, pero ang ibig ninyong sabihin ay mananatili ako sa tabi ninyo? Oo, kasi alam kong kung aalis ako, lalo lamang magiging mahirap para sa anak ko. Pero pangako ko, hindi ko siya bibitawan." Nagkaroon ng katahimikan. At sa sandaling iyon, nagkaroon sila ng panibagong lakas. Ang laban na ito ay hindi na lamang laban ni Alejandro, kundi laban ng tatlo sa kanila. At sa ilalim ng lumalalim na gabi, malinaw na nagsisimula na ang tunay na pagsiklab ng alitan. Isang laban na hindi lang tungkol sa negosyo o reputasyon, kundi tungkol sa pamilya, dangal at pagmamahal. Habang patuloy ang pagtatalo ni Alejandro at ng board members, lalo pang sumidhi ang mga pangyayari sa paligid ni Clara at Liana. Ang dati simpleng bulungan at chismis ay nauwi na sa lantaran at mapanganib na pagkilos. At sa bawat araw, mas malinaw kay Clara na hindi na simpleng usapin ng negosyo at reputasyon ang kanilang kinakaharap, kundi banta sa kanilang buhay. Isang gabi, habang abala si Clara sa paghuhugas ng mga plato, biglang sumiklab ang apoy sa likod ng kanilang bahay. Mabilis itong kumalat sa bahagi ng maliit na bodega kung saan nakalagay ang mga gamit na kahoy. Agad na nataranta si Clara at mabilis na kinuha si Liana mula sa kanyang kwarto. "Ma, ano pong nangyayari?" iyak ng bata. "Anak, lumabas tayo, huwag kang bibitaw sa kamay ko," mariing sagot ni Clara habang halos tumatakbo palabas. Mabuti na lang at mabilis ding nakarating ang mga tauhan ni Alejandro na naka-assign magbantay sa paligid. Agad nilang naapula ang apoy bago pa ito kumalat sa mismong bahay. Nang makarating si Alejandro, kitang-kita niya ang takot sa mukha ni Clara habang yakap-yakap si Liana. "Anong nangyari?" halos pasigaw niyang tanong sa kanyang mga tauhan. "Sir, may nakitang bote ng gasolina sa tabi ng bakod. Mukhang sinadyang sunugin," sagot ng isa. Mariing pumikit si Alejandro, nangingit-ngit ang panga. "Delgado, hindi na ito basta pagbabanta. Gusto na niya talagang saktan kayo." Naluha si Clara at napatingin kay Alejandro. "Sir, hanggang kailan ba ito? Hanggang kailan kami magtatago at laging mag-aalala? Hindi ko na alam kung kaya ko pa. Baka mas mabuti na lang na umalis kami at lumayo sa lahat." Hinawakan ni Alejandro ang kanyang balikat. "Clara, huwag mong isipin na kailangan mong magsakripisyo ng sarili at anak mo para lamang tumigil sila. Kung aalis ka, lalo ka lang nilang susundan. Ang kailangan natin ay lumaban at pangako ko, hindi ko hahayaang may mangyari pa ulit sa inyo."